Romblon ay isa sa napakahalagang parte ng tinatawag nating Romblon Passage. Ang lugar na ito ay isang daanan ng mga naglalakihang mga samut-saring buhay na kung titingnan natin ay kabilang sa mga tinatawag nating endangered species. Katulad ng mga pawikan, dolphins, whale shark, dugong. Ang lugar na ito ay nagsisilbing kanilang daanan patungo sa ibang parte ng pangisdaan sa Pilipinas. Bagamat napakayaman ng pangisdaan ng Romblon, ang patuloy na pagtaas ng populasyon ng mga mangingisda dito ay nagdudulot ng labis na paggamit ng yamang dagat. Batay sa pagsusuri na isinagawa ng SICAT noong 2004, nakita na ang ilang bahagi ng katubigan ng Romblon ay hindi na maganda ang kalagayan. Meron na lamang 21% ng buhay na bahura ang natitira sa kabuuan ng katubigan ng Romblon. Dito po sa amin halos po mga 60% po umaasa sa sa dagat. Yung kinabubuhay nila ay sa dagat. Ilan lang po yung halos 40% lang po yung umaasa sa mga pananim. Ang marami po ay sa dagat talaga tumatakbo para kumuha ng pangkabuhayan. Yung sitwasyon noon ay talagang mahirap. Ay ang mga tao dito talagang hindi pa nila alam kung paano talaga pangalagaan yung dagat. Kaya yung mga illegal na mga dito, katulad po ng mga compressor, minsan pa nga may mga nagsa-cyanide fishing dito at yung mga nagdidinamita. Ang naging epekto ng pagpasok ng mga illegal ay talagang halos yung mga tao ay wala nang mahuli. Yung mga nahuhuli namin, kuminsan nga wala pa sa 1 kilo o kalahati lang. Wala na silang halos na Kaya ang iba, yun, nagmamigrate na sa ibang nagpupunta ng Maynila. Kasi wala nang mahuli sa dagat. Kaya ang iba, pumapasok na lang ng maging construction worker doon sa Manila. Kasi wala na silang dito, walang makuhanan ng pangkabuhayan nila. Upang maprotektahan at mapangalagaan ang likas na yamang dagat, naglunsad ng proyekto ang mga maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng kanilang binuong lokal na organisasyon, katuwang ang SICAT at lokal na pamahalaan, ang Marine Protected Areas o MPA. Ang mga marine protected area tulad ng fish sanctuary ay mga lugar pangitlugan ng isda upang mapanumbalik ang kanilang dami. Yung fish sanctuary ay makakatulong sa mga tao dito sa aming barangay na para hindi maubos yung mga species, lalo na sa dami ng tao, lumalaki yung demand, mapangalagaan na hindi maubos. Kung wala po silang mapangitlogan, hindi po sila dadami. Kaya napakalaga po na magkaroon ng isang barangay o kahit na isang munisipyo ay dapat po talaga na mayroon isa siyang lugar na pangitlugan talaga ng mga isda. Kita namin na baka ito na ang solusyon na dumami ang aming mahuli sa yamang dagat na to at makakatulong din sa aming pamilya. Ang mga marine protected areas ay pinangangasiwaan ng mga maliliit na mangingisda upang aktibong mapalahok ang mga komunidad sa pangangalaga ng yamang dagat. Nabuo ang aming samahan dahil sa magandang hatikain na pangalagaan ang yamang dagat. Kami ang nangunguna o pinapakita namin na kahit kami ganito lamang, mga simpleng tao, meron din kami magagawa, may tutulong na pwede naming
ipaglaban kung ano yung karapatan namin sa pangangalaga ng likas yaman ng Romblon. Malaki po yung ginampanan ng sama na sikap sa pagbuo nun. Unang-una kasi pinaliwanag muna sa miyembro yung kahalagan ng magkaroon ng fish sanctuary, and then ang mga miyembro na nagkaroon ng kamulatan sa kanila yung dating pag-isip nila na kesyo bahala na mawasak yung likas yamang dagat sa pagkuha ng isda o pagwasak ng mga corals. Sila mismo yung nagkaroon ng aksyon. So unang-una kasi kailangan komunidad yung mga laga dahil komunidad din makikinabang. Ang mga marine protected areas ay dineklarang no-take zone upang mapanumbalik ang dating sigla ng yamang dagat. Ang akala nung ibang mga mangingisda namin dito ay yung sanctuary, maapektuhan sila. Kumbaga, bakit daw pagbabawalan sila doon sa isang lugar na mangisda? Pero ipinagpatuloy pa rin namin kahit na ayaw ng mga tao. Talagang ipinaliwanag namin sa kanila na Yung mga isdang nangingitlog na pwedeng lumaki o dumami sila sa loob ng santuaryo, pag yun po ay nagsikipan na sila, paglabas nun, makukuha na ng mga mahingisda natin sa labas ng santuaryo. Ayun, so nung naipaliwanag sa kanila paunti-unti, doon natanggap na ng tao kung gaano kahalaga itong marine protected area o fish sanctuary sa buhay namin dito sa isla. Magmula nung ma-organize na yung samahan, naging aware na sila at saka namulat na ang kanilang mga mata para maprotektahan yung mga likas yaman ng galing sa karagatan. Dahil sa pagsisikap upang itaguyod ang mga marine sanctuary, malaki ang naging benepisyo nito. Yung comparison noon na wala pang sanctuaryo na ngayon na meron na, kumbaga mas sigit na naging sagana yung huling isda, yun, mas sigit na nagkaroon ng pagprotekta, kumbaga. Sa ngayon, medyo nag-i-improve na yung huli ng mga kuwan, ng mga nangingisda namin dito. Minsan nga, mga 20 hanggang umaabot pa ng 30 kilos pagka yung maganda ang kuwan ng isda sa laot. Yung mga endangered species na ligaya ng pawikan, mapipreserve natin yun. Kumbaga nagkaroon na din ng awareness na bawal silang hulihin, bawal silang katayin. Nakita nila yung malaking balik o yung malaking tulong nito sa mga komunidad. Unang-una dito, yung dating wala halos mahuling isda dito sa loob. Sa ngayon, sila na mismo ang nagsasabi na maraming isda dito sa lugar na ito dahil sila mismo yung aktual na nakakasubok o kumukuha ng isda. Noong una, sila rin yung nagsasabi na wala, kami rin ang pahihirapan. Pero ngayon, sila na ang nagsasabi, maganda pala yung paraan na ginawa natin dito. Na sa kasalukuyan nga ay meron kaming 14 fish sanctuary dito sa buong Romblon. Ngayon po ay napakalaki ng pagkakaiba. Dumami ang isda na sa nakikita nga po nga namin, kung talagang ito'y patuloy na ipagpapatupad namin, nakasama namin ang sikat, talagang malayo ang aming mararating. Hinihikayat namin ang lahat ng lokal na pamahalaan at mga samahan sa baybaying dagat na magtayo ng mga marine protected areas sa kanilang mga lugar pangisdaan. Kinukumbida ko ang mga komunidad na sana sila ay sumuporta sa aming mga adikain dahil para naman sa kanila ito, hindi lang sa sampan po ito, para sa lahat ng gumagamit at nanguhuli sa dagat. kung hindi pakikilos ngayon, mauubos na yung isda. Paano pa yung mga kabataan sa huling panahon? Kaya dapat talagang pangalagaan na ngayon para dumami. Kagaya ng nangyari ngayon na unti-unti dumami talaga yung isda dito sa aming barangay.